manalangin. Muli, Panginoon, salamat sa araw-araw na ginigising mo kami. Salamat dahil nire-remind mo kami na kami ay anak ng Diyos at kailangan namin ang mga salita mo. Sa oras ko, Panginoon, tulungan niyo kami na maging o gumuon ang aming mga puso, ang aming isipan sa salita mo lamang at makatanggap ng kasagutan, Panginoon. And tulungan niyo kami na patuloy na buhay namin, ang puso namin, ang bibig namin ay gawin lang yung pagpapasalamat sa iyo sa lahat ng nararanasan namin, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, talagang sinusubok po tayo ng panahon, no? Ng situation. Last week message po, sino nakatanda ng ating title? Ano pong title natin? Last Sunday? Ayan, tandaan niyo po ba? Kaya napaka-importante po na tayo ay mag-sulat, no? Or sa cellphone. Sa ating pong scripture last Sunday, kung paano pinakita ng Diyos o pinagaling ng Diyos ang mga taong naniwala at nanalangin. So ngayon po, no, malapit na yung Sunday, talagang sinusubok pa rin kami ng Diyos. Si Mira nagkasakit, nagkalagnat siya. So last week, ang message natin is about all prayer. That God cares for us. God cares sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng pangangailangan natin. Pero kapag sinumbok ka ng Panginoon, gaano mo ibibigay yung pananampalataya mo, gaano mo gagawin yung panalangin kapag nandun ka sa situation na yun. And bilang nanay, masakit sa nanay o sa isang magulang na may sakit ang kanyang anak o mga anak. So that time, sabi ko, 2 araw yata akong puyat kasi hindi kumakain, talagang taas-taas ng lagnat ni Mira. Pero nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, alam mo yung pangangailangan, alam mo yung sitwasyon, pero ikaw na po yung bahala. So, kailangan talaga malakas yung pananampalataya natin and makikita natin yung sagot ng Diyos sa atin. Hindi lang sa sakit. Sa kahit anong situation, lagi tayong manalangin, lagi tayong magpasalamat. So, ibig ko pong sabihin, no, malapit na yung Sunday, no, talagang susubok at susubukin tayo ng sitwasyon. Pero gaano dapat tayo matibay, gaano dapat tayo nagtitiwala sa Diyos. Pero hindi lang po tayo dapat nananalangin, no, with action. Gawin din natin yung nararapat natin gawin. Pero ngayon, sabi ng Panginoon sa ating mensahe, Jesus alone is the way to God. Sino po yung kinakabahan? Sino yung matatakot? Sino yung walang assurance sa mga oras na to? Tandaan po natin, sabi ng Panginoon, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No? Nawa, ito yung confession natin. Sino yung truth? Sino yung way? Sino yung answer? Walang iba kundi si Jesus. Yan, nawa po, maranasan natin yung tunay na kagalakan na nanggagaling sa Diyos. For our introduction, sabi dito, Jesus is the only key to heaven. Nagpunta kami ng hospital kasi yung biyanan kong lalaki ay nasa hospital ngayon. So, pinakita ng Diyos, no, kung paano tayo gagamitin when it comes to panalangin. Sabi ko nga kanina, through our prayer, magiging kalakasan tayo ng tao. So, importante yun. So, kapag may sakit, gaano tayo nananalangin? Kapag may mga ganitong sitwasyon, gaano tayo nananalangin? Pinapakita ng Diyos. So, nakikita natin na yung Diyos sumasagot sa ating panalangin kasi may mga situation na gano'n. And tayo yung gagamitin ng Diyos para manalangin. Kung wala silang kaligtasan, tulungan natin, tayo yung maging daan para maligtas sila. Kaya sabi dito, Jesus alone is the only way. Wala pong iba. Lahat tayo darating sa kamatayan. Lahat tayo darating sa end times. Pero nawa magkaroon tayo ng assurance. Na po, religion cannot save us. Point number 1.
Kahit anong pagpapagalang gawin natin, religion cannot save us. Dito ako sa church namin kasi ito yung talagang ginagawa namin. Ito yung, dito na kami nasanay. Pero when we live na nakatuon lang sa religion, wala, mapipiyon po tayo. Only Jesus can save us. Wala pong iba. Religion, it's a man's attempt to reach God. Tayo mismo nagpapakapagod. Tayo mismo gumagawa ng paraan para abutin yung Diyos. Yun po yung religion. Gagawin ko to, mananalangin ako para kaligtas ako. Gagawin ko to, luluhod ako, magpapakapagod ako, sasapat ko yung sarili ko. Kapag gumawa tayo ng kasalanan, minsan, no, sinasaktan din natin yung sarili natin. Dahil akala natin, yun yung sagot para dinggin tayo ng Diyos. So, maunawaan natin yung pagkakaiba ng mabuting balita at ng reliyon. We cannot reach God by our own effort, by our own power. Pero ano po yung mabuting balita? God coming down to us through Christ. Tignan niyo po yung pagkakaiba, no? Yung religion, tayo umaabot sa Diyos. Tayo yung naggagawa, tayo nagpapakapagod para maabot yung Diyos. Pero yung mabuting balita, yung Panginoon mismo dumating sa atin sa pamagitan ni Jesus Cristo to save us. Tignan niyo po yung difference. It's easy lang, no? Parang ang easy lang na maranasan yung kaligtasan. Pero pinapahirapan natin by our own effort. Kasi matalino tayo eh. Kasi marami tayong alam. Kaya akala natin, dahil doon, maliligtas tayo. So makita po natin yung mabuting balita. Yun lang yung tunay na daan para tayo ay maligtas. Sabi po sa Ephesians 2, verse 8 to 9, "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God." Verse 9, "Not by works, so that no one can be boast." No? It is by the grace of God. And also it is because of your faith. Dahil naniwala ka. Kahit di mo nakikita, naniwala ka. And through your faith and by the grace of God, na-save po tayo. Are you saved? Magsabi nga po ng malakas na amen. Amen. So nawa through our faith, meron tayong assurance that we are saved. No, nasa langit tayo mapupunta. Pero kung may alinlangan ka, ano kung dapat natin gawin? Kasi po ganito yung nangyari sa amin. Kasi po, minsan God has given us another chance to live. Kasi gagamitin ka niya. And all you need to do is, yes, Lord, susunod ako. Ayaw mo bang sabihin yun? Na susunod ako? So nawa meron tayong confession, no? Na kahit anong sitwasyon, meron tayo, susunod tayo sa Panginoon. Ano po dapat natin gawin? Minsan, katulad ng pag-akyat sa isang hagdan to reach the top, na may mga ginagawa tayong bagay na gusto natin abutin. That's religion. But remember, religion can't reach heaven. Only Jesus bridges or bridge the gap. Si Jesus lang po yung kayang gumawa ng bridge para makarating tayo sa Diyos. Katulad po nung mabasa natin yung story ng Tower of Babel, Genesis 11, chapter 11. Yung mga tao, they are building tower, sobrang taas to reach the heaven, pero di po nila naabot. Man tried to reach the heaven on his own, but they failed. Remember, salvation is God's gift, not man's effort. Kahit ano pong gawin natin, magpakayaman man tayo, without the Word of God, it is purposeless. Wala pong patutunguhan. We cannot go to our goal. Makarating man tayo, ma-reach man natin na maging famous tayo, maging mayaman tayo,
but the end of the day, magsusuicide. Karamihan po sa mayayaman ngayon. No? Sino po manonood ng balita? No, about sa mga mayayaman. Actually, they rich na yung top eh. Ang dami nilang pera. Pero sabi nga, walang lihim na di nabubunyan. But because they don't have the gospel, kahit na meron na silang lahat, they end up into prison. They end up into hell. Kapag di natin naunawaan yung mabuting balita. Pero isa tayo sa, sige, sana makulong yan. Pero do you ever have a mind na makatanggap sila ng salita ng Diyos? Para maiba yung mindset nila to lead the Philippines, to lead tong bansa natin. So nawa, ganun tayo mag-isip, no? Pero hindi tayo mismo, sige, sunugin na, no, yung mga tao na may ginagawang hindi maganda para sa bansa. So remember po, do not depend on rituals, do not depend on good deeds, do not depend sa mga kaya natin lang gawin, but trust in Christ alone. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Everything will take place. Point number 2, ano po yung mga condition ng mga taong hindi ligtas? Okay, number 2, the condition of the unsaved is hopeless without Jesus. Kaya tanongin mo sila, kilala mo ba si Jesus? Ay, hindi po eh. Siya po yung tagapagligtas. Pero wala akong personal relationship. Automatically, they are hopeless. All are born sinners under Satan's power. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo naging under ng gawa ni Satanas. Ephesians 2:2-3. In which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Dahil po itong inuulit. Dahil sa katigasan ng ulo natin, dahil sa hindi natin pagsunod, we are bound to hell. We are bound to suffer. We are bound to different kind of curses. We don't have any choice. Because we are sinner. We are under demon. Anak tayo ng diablo. All of us also live among them at one time, ratifying the cravings of our flesh and following its desire and thoughts like the rest we were by nature deserving to drop. Wala tayong choice but to fall into suffering, problems. Kaya kung may problema ka, check our spiritual state. No? Maybe we are napupol na naman tayo sa mga patibong ni Satanas. Now, we fall into idolatry and hopelessness. Romans 1:2-23. Meron akong kausap this week, yung isang mami ng tutor natin. Na pinaliwanag ko kung ano yung idolatry. Anything na mas inuuna natin, na mas focus natin, that's part of idolatry. Even ourselves. Kasi akala natin tayo lang yung magaling, tayo lang yung may alam. No? So we are idoling ourselves. That's idol worship. Yung girlfriend mo, yung asawa mo, nakapokus ka sa anak mo, so that's also part of idol worship. For although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him. But their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. Noong panahon ni Moses, anong ginawa nila? Si Moses talagang kinalugan din ng Diyos. Pero dumating yung time that they do idol worship. And then ano po nangyari? They suffer along their journey. And then ano pa po pangatlo, final end without Christ is
hell. Pag sinabing hell, are you scared? Are you afraid? Pag sinabing heaven, ano pong nararamdaman nyo? Anong nararamdaman natin? So, nawa, we have assurance na sa langit po tayo mapupunta. In our final end, kasama ko ang Diyos. Kahit anong gawin mo, you are sinner before. But sabi ng Diyos, the moment you become a child of God, you're sin no more. Huwag na kalalahanin. Huwag na tayong tumalikod ulit. Kung may mga nagawa man tayo, let's leave it there. Huwag na natin ulitin. Because we are now children of God. Luke 16:19-31, ito po yung rich man, the rich man and Lazarus. So alam na po natin, no, yung kwento ng, or parable ng the rich man and the Lazarus. Pinakita doon kung gaano kasakit, kahirap sa impyerno. So nawa, if you don't have any assurance right now, please accept Jesus. Please remember Jesus is the only way. Kung yung family member mo, they don't have Jesus yet, you pray that gamitin ka ng Panginoon para maligtas din sila. Katulad po ng taong nalulunod sa isang karagatan, ano yung ginagawa niya? They keep on swimming. Lumalangoy ng lumalangoy. Basta tingin niyo po ba, kaya niyang mabuhay? No matter how hard they swim, dun sa kalagitnaan ng karagatan, they cannot save themselves. Kailangan nila ng magliligtas sa kanila, ng rescuer. Yung story po ng the rich man and Lazarus, pinapakita dito yung yung different kind of status, yung pagiging mahirap at mayaman, ano pa? Yung pamumuhay religiously. Even though you have everything, no? Pinakita doon na si yung rich man. Lahat meron siya. Pero siya napunta sa impyerno. Kaya, pinapakita na dito na we needed Christ. Kailangan natin ng Diyos. Without Jesus, life is hopeless. So we must urgently share the gospel. This is our mission. God commissioned us to share the gospel. Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo nagpapatuloy? Because God called us to build His kingdom. Point number 3, Jesus alone has the power to save. Yung Diyos lang po ang makapagliligtas sa atin. He became man, no? Pakabasa natin yan sa John chapter 1 verse 1 and then John chapter 1 verse 14. Sabi po sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. So lahat po yung pinakita na yung kapangyarihan ng Diyos. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory and the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Yun po si Kristo. Sa verses po na to, tinuturuan tayo ng Diyos na makita, na ma-reveal, no, yung glory niya. Yung eternal na glory ng Panginoon. Yung grace, yung truth. Yung lesson na makukuha natin sa verse na to is to know God personally through Jesus. Kaya tinatawag natin siyang Jesus Christ. And when we know that Jesus is the Christ, we know His grace. We know the truth. Kasi nilireveal sa atin ng Diyos yung katotohanan. Pangalawa po, He was sinless. Wala siyang kasalanan ni isa.
Hebrew 4:15. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. May mababasa po tayo sa Bible kung gaano sinubok na Satanas yung Diyos. Sige nga, kung talagang Diyos ka, tumalon ka dyan sa tuktok ng bundok. Marami. But he never been tempted. Hindi na-tempt yung Panginoon. Hindi siya nagkasala. Jesus understands your pain, your weakness, your struggles. Kaya sabi ng Panginoon, that's okay. You are never alone. Hindi ka nag-iisa. Because He overcame sin, He gave us hope, and we too can resist and find strength through Him. Kaya kailangan po natin mag-church, kailangan natin mag-enter into prayer. Kasi we have a lot of situation na hindi natin kayang solusyonan. Only God. Jesus alone has the power to heal, to save, to reveal the truth. When you pray, you can come boldly to Him. Mabasa po natin yan sa verse 16. Knowing He is listened with deep empathy and offers grace and mercy. Kaya pag nag-pray ka, parang bigla ka na, time na bigla ka na lang maiiyak. Pero masaya ka naman during that prayer. Hindi lang pag may problema tayo. Kapag nag-pray ka, mapapaiyak ka na lang, Lord, thank you. Kasi ito pala yung gagawin mo sa akin in spite of sa kalagayan ko noon. Na i-reveal ng Lord sa'yo yung kasagutan. And we need to enter into prayer. He died and rose again, defeating sin and death. 1 Peter chapter 3, verse 18. For Christ also suffered once for sins, and righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in spirit. Tignan niyo po, no? Kung makapanood natin yung The Passion of Christ, kung gaano nag-suffer si Christ as a human being, halos matanggal na yung mga balat-balat niya. Pero ginawa niya yon for us to be saved. Even demons obey Him. Paano po ito? Acts 16:16 to 18. Kapag binasa po natin yung Acts 16:16 to 18, ito yung story ni Paul and Silas in the prison. Basahin ko po, no? Once they were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners for fortune telling. She followed Paul and the rest of us shouting. Sabi ng babae, these men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved. Fortune teller po to Pero nung nakita nila sila Paul, yung grupo nila Paul, sinabi na to. She kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit. Anong sinabi ni Paul? Pero yung sinabi ng fortune teller, totoo naman, di ba? Sabi ni Paul, in the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. At that moment, what happened? The spirit left the female, the fortune teller. Paul and Silas were on their way now to pray when they encountered a slave girl possessed by the evil spirit. Though she spoke truth, it came from a spirit of deception. Kaya mga fortune teller, yung mga nagsasabi na sa ganitong year, mawawala na ang mundo. Sa ganitong year, darating ang Diyos. At kukunin lang niya yung mga naniniwala sa Kanya. Maraming bagay yung narinig natin na maganda. And this is the deception of Satan. Kaya sabi ni Paul, yung command ni Paul, ano sabi niya sa verse 18?
In the name of Jesus, I command you, evil spirit, to come out of her. Umalis ka dyan sa babae niya. And what happened to the evil spirit? Umalis. It shows us the reality of spiritual battles and the authority of Jesus. Spiritual forces are real. No? Yung mga evil spirit, they are real. And the people need deliverance. Kaya kailangan natin ng kalayaan sa mga espiritu na to. We must discern voices. Just because something sounds like spiritual doesn't mean it's from God. Kapag may narinig na ito, gano'n naman ang magsalita. So we need to discern voices. We need to listen to God's voice. Katulad ng babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Sabi niya, yung mga tao niya, they are the servant of the Most High. Tama naman sinasabi niya, they are yung grupo nila po. Pero, siya pala ay ginagamit na ng diablo to call the attention of people para maniwala sa kanya. Every believer has authority in Christ to overcome spiritual darkness. Kaya, let's cast out. Lord, tao ba'y narinig ko? Tao ba'y ginagawa ko? O yung diablo na yung nagkocontrol sa akin? If you have assurance that you are children of God, you have the power to cast out evil spirit. Ano ba yung mga gawa ng diablo? Kahirapan. Yung mga bagay na sobrang busy. Pinagkakabisihan natin. And we forgot the word of God. That's the word of Satan. We say we believe in Jesus, pero walang assurance. No? Sabi ng isang nanay, sabi ko, kaya kailangan po natin magsimba. Pilitin po natin na makarinig ng salita ng Diyos kasi kung hindi po, mas lalo po tayong mahihirapan. Pero alam mo ba, teacher, sabi niya, yung may mga nag-preach dyan, ang galing niya magsalita. Pero pag nalaman mo yung buhay niya, iba yung ginagawa. Tapos napaano ako. Napahinto ako. Kaya kailangan po natin mapuspos ng banal na spirito araw-araw para hindi na tayo mamuhay sa dati nating buhay. Walang perfect. Walang maayos na buhay isa sa atin. Pero God given us a chance na makakilala sa Kanya, makarinig ng salita ng Diyos para maging mabuti araw-araw. Yun po yung pinakamahirap gawin, na maging mabuti ka araw-araw. Kaya kailangan po natin ng salita ng Diyos every day. Kailangan natin manalangin every day. That's the challenge for us. Sa medicine analogy po, sabi dito, if you are sick, kailangan natin na the only right medicine, yun yung papagaling sa atin. Kaya yung mga tao, ito na lang muna gawin natin, baka sakaling bumalik tayo. Kaya ang ending, hindi pa rin gagaling kasi maling medicine yung ginamit natin. Kaya po, trying other things won't work. Pero kapag po may kasalanan, kapag po tayo ay nasa spiritual sin, ano kaya yung magpapagaling? Ano kaya yung only cure ng kasalanan na to? Siyempre, alam na po natin yan. We need Jesus' power. Only Jesus' blood can heal our sin. Don't look for salvation elsewhere. Huwag po natin hanapin yung kaligtasan sa labas o sa kahit anong bagay. Hanapin natin yung kaligtasan kay Jesu Cristo. Kapag lagi kang may doubt, lagi kang may alinlangan, that's the time that you need to enter into prayer. Kausapin mo yung Diyos. Kausapin natin yung Diyos. Kasi everyday, mahina tayo. Kahit anong kain gawin natin, minsan nga wala tayong gana. Hindi ka makakakain.
Kapag gano'n na po yung state ng ating life, that's the time that we need to enter into deep prayer. Bakit sila pong deep prayer? At hindi na lang enter into prayer. Bakit doon pa sa kailaliman ng panalangin? Because yun po yung time na talagang makakausap mo yung Diyos. Sino po yung may upuan sa isang gilid tapos na siya nananalangin? Meron po ba kayo nun? Kung wala pa, gumawa kayo, humanap kayo ng place where you can pray. That's important po. Kung nagda-drive ka, mag-pray ka. Wala kang time sa bahay, mag-pray ka. Nagluluto ka, mag-pray ka. Nag-aaral ka, mag-pray ka. There's so many ways po para maka-enter tayo to deep prayer. Hanggang sa makasanayan na natin na nag-pray tayo. We need to find ways how to pray. We need to find ways how to have a good relationship to God through prayer. We cannot talk God like this. Personally, yung makakausap mo, Lord, hindi namang kalakasan dyan, oh. You cannot say that like talking to someone. Minsan nga gusto mo pa yung madilim, yung walang nakakakita sa'yo, anything na makakatulong sa'yo, malibab yung spirit mo, yun yung gawin natin. Sino po yung nakapanood ng, may palabas I think Black American yun, Curtis, napanood mo ba yun? They're always fighting na sila mag-asawa. Pero meron siyang parang place na, room prayer. Basta yun, meron siyang prayer room. Doon niya sinasabi lahat. And through that, mag-change yung life niya. So, nawa tayo din, makagawa tayo ng mga place. Kung wala man tayong personal place na makapray, hanap tayo, no? Yun po yung maging assignment natin. So, we can be able to enter into prayer. Again po, do not look for salvation elsewhere. Only Jesus saves. Point number 4, salvation that Jesus brings through freedom. So, minsan, we are caught by our past. No? Parang hinihila tayo ng past natin para tayo maka-go forward. Kasi may kasalanan tayo na ginawa in our past. Remember that Jesus brings through freedom. Huwag ka na mahiya. No? Huwag ka na mahiya na mag-testify. Kasi nakilala mo na si Jesus, huwag ka na mahiya. Kanina, sabi ko, ang gulo ng praise ng ating ng ating speaker, hindi nag-work. We are praying for people na mag-lead dito sa ating praise and worship. Meron na tayo. Andiyan si Teacher T, Sayron, Christopher, may mga kabataan natin nagbabalikan na. May tao na. So, we need to prepare things para lalo pang mas maging maganda. And walang makatitigil sa atin to worship God. Freedom from sin's penalty. Makikita natin ang freedom from Satan's power. Ano ba yung mga freedom na makukuha natin when we believe, when we entrust everything to God? New life and heavenly hope. Evidence of transformation. Do you see any transformation? Yung moment na tinanggap mo yung Diyos. May mga kabataan ang testify dito before. Now, they experience a lot of things. Pero the moment na tinanggap ko po si Kristo, eto na po ako ngayon. That's a part of transformation. Hindi man siya yung pulido na binago ka totally. No, unti-unti. There's transformation in our life. And that's our evidence na si Christ na pinaniniwalaan natin is alive. Lapit na po tayo matapos, no? Dito po pinakita, isang example, pinakita ng Diyos dito yung the prodigal son sa Luke chapter 15. Kapag binasa natin, no? Yung, he was lost, but when he returned, anong ginawa ng father? Tinanggap niya, hindi lang niya tinanggap pasok ka, hindi lang Anong ginawa niya? Merong malaking party. Nagpa-party siya kasi alam niya parating na yung kanyang anak. That's also salvation. That's also part of
pinakita doon yung kaligtasan. Na when we go back to our Father, to Jesus Christ, ililigtas niya tayo. Marami pa tayo mababasa mga story kung paano pinakita yung power ni God, katulad ng buhay ni Paul, ni Zacchaeus, sino pa? Marami pa, even yung modern na tao na ginamit ng Diyos. So we need to read the Bible para mas ma-encourage tayo. Kaya po, no, if Jesus has saved you, let your life show His freedom and grace. Ipakita natin yung ebidensya na tayo po ay anak ng Diyos. Kapag kasama mo yung classmate mo, what kind of life yung pinapakita mo? Actually, we have a lot of mask. Kapag ito kasama natin, ito tayo. Kapag nasa church tayo, ito tayo. So nawa, let us show the evidence that we are children of God wherever we go. And if there's time na ma-share mo yung mabuting balita, that's a perfect time. No? I-share natin. For our conclusion, remember, religion cannot save us. Ay, anong religion po yan? Hindi nila tayo maliligtas. Sin leaves us hopeless. Kaya huwag tayong mamuhay sa kasalanan. Kasi nakasanayan ko na po eh. Wala na itong kapatawaran. Remember that Jesus loves you. Kaya we need to leave the sin, spiritual sin. Only Jesus can save. He gives true freedom and eternal life. Hindi lang freedom, no? Ang binigay ng Diyos sa iyo ay eternal life. Kaya po, God is preparing our place in heaven. Ano ba mas malaki? Bahay o mansyon? Ano po mas malaki? Bahay o mansyon? Bahay? Bahay? Ay, bahay? Kat? Mansyon? Mansyon. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Inihanda ko na ang ano? Mansyon? Inihanda ko na ang bahay sa ano? Ano yung 30? Ano yung kasabihan na yan? Ha? Bahay. Maraming bahay. No? O, napaisip kayo, no? Ay, o, assignment yan. Binanggit ko na yan last time, eh. Sige po, magtapos tayo sa Acts 4:12. Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Ano po yun? Salvation is found in no one. Memorize po natin to, no? Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Sino po yun? Yung nag-iisa na yun, si Jesus Christ. Remember po, Jesus alone is the only way to God. Remember that. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus. Nawa po, may we always remember that God cares for us. God loves you. Di ko man alam yung situation mo ngayon, but remember, God knows everything sa buhay mo. Sa buhay natin lahat. And He prepares everything. He will provide everything for us. Yan, sa Diyos po ang papuri. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa salita mo, Panginoon. Salamat dahil ikaw yung Diyos na nagpapagaling sa amin. Lord, sa lahat ng may sakit, Panginoon, ay amin pong pinanalangin sa iyo, si Mira, si Reverend, si Dita, yung mga kabataan maging sa amin, Panginoon, na nakakaramdam ng hindi maganda, Lord, I cast out this sickness in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon, na pinaunawa mo sa amin na
Si Jesus lang yung tanging daan ng kaligtasan, ng katotohanan, at ng buhay. Kaya Lord, tulungan mo po kami mamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat po dahil tinawag mo kami sa aming mga pangalan, Panginoon, upang baguhin, upang i-reveal, Panginoon, yung plano mo, yung grace, yung truth, Panginoon. Lord, use us to be a blessing to others. Use us to save others, Panginoon. Especially yung relatives namin, yung sarili naming pamilya, maligtas namin sa pangalan ni Jesus. Nawa, Panginoon, magsalita kami ayon sa pagkilos ng banal na Espiritu, na hindi po kami mapuspos ng mga evil spirit, Panginoon. But Lord, mapuspos po kami ng banal na Espiritu ni Jesus Kristo. Sa iyong papuri, pasalamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.